Pag tumitira ka ng pulburon, mag-aapekto talaga sa puso mo. Kasi syempre, hindi ka natutulog, ang taas ng amats. Tama. Yung rhythm ng heart mo, imbis na labdab, the normal breathing pattern, ang magiging pattern niyan, bangag, 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 bangag. ICC, nanawagan sila na, kayo dyan sa Pilipinas, baka naman, okay, mayroong testimonya laban kay Pangulong Duterte na talagang siya ay nag-utos na gurgurin, ganyan-ganyan. Di ba? Gusto kasi nilang hanapin ng ICC yung chain of command na tinatawag na inutos ni Duterte na gurgurin. Tama. Kasi kahit sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Remember, si Pangulong Duterte nung nasa Senado, na sinabi niya na ang dami kong ma'am, ang dami kong ginurgur. Ay, tignan mo, hana. Di ba, ganon si Pangulong Duterte, nagsasalta ng mga joke. Mga joke-joke. Ang dami ko naman ng ganon siya, hindi kasi pwedeng gamitin yun okay, ng ICC. Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga kareaksyon ng TPH. Panonoorin, magsabay-sabay lang ho tayo magreada kung paano nga maging aligaga itong ICC na humanap ng ebidensya kontra dito sa ating Pangulong Duterte. Dahil mga kapatid, lantaran naman ho itong si Tatay Digong magsalita dyan sa Senado noong nanunungkulan pa siya na ayun, may ganyan, may pinatay ako, may ganyan. Sinasabi niya ho na lantaran yan pero hindi ho yan sapat na ebidensya para gamitin ng ICC laban po sa kanya kasi mga kapatid, sinabi niya lang ho yan kumbaga hearsay pa lamang. Wala pa ho talaga yung mga totoong, alam niyo na, yung sumakabilang buhay. Diba? Ginagawa na ho nila ng paraan, pati nga PNP, nananawagan na ho sila yung ICC na magsalita na, tumistigo laban kay Tatay Digong pero wala ho nagsasalita. Bakit to? Kasi alam naman ho natin na kahit na ganyan lang po yung pamumuno ni Tatay Digong, malinis po yung naging intensyon niya, malinis din ho ang panunungkulan niya sa taong bayan. Nakita po natin na safe ho ang mga Pilipino kababaihan, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, nakakauwi kayo. Sa pamumuno lang ho yan ni Tatay Digong. Pagdating ngayon sa pamumuno ni Marcos Jr., nakita naman ho natin kung gaano kadelikado ang ating bayan. Nakitang-kita naman, pati OFW, wala na hong tiwala dito sa Bobong Marcos Jr. Hindi lang naman ho ito si Tatay Digong ang ating pag-uusapan kasi mga kabdate, pati rin ho itong sakit ni Marcos Jr. Ano nga ho ba talaga? Ano nga ho ba o saan nanggaling itong sakit niyang diaper? Alam niyo na yun, diaper yung sa bituka niya. Kasi sinabi ho dito ni Mr. Dean Chase, mga kabdate, pinanggalingan daw yan sa sobrang tubig. Sa sobrang mister. Alam niyo na ho yan mga update. Hindi na ho natin irerekta doon sa point natin. Yung Mr. Tubig ho, sumobra ho ata sa laki. Yun. Kaka-wet pack po sa kanya mga update. Nasaktan na ho yung bituka niya. Umaabot na sa bituka niya. Kaya update. Wala ho tayong paligoy-ligoy dito. Kung bago lang po sa ating channel, isang like, share, isang subscribe na mga maraming. Kaya tanong tayo. Sabay-sabay tayo mag-komento, mag-react. Dito nga sa mga pag-uusapan, tatalakahin mo natin patungkol kay Marcos Jr. at itong ICC kung paano maging aligaga. Humanap ng ebidensya kontra kay Tatay Digong. Kaya ako dito, ano ho tayo? Imbis na labdab, bangag. So ngayon, si Dean Chase ay may mga juting jahas din dyan sa Malacanang. Sabi ni Dean Chase sa kanyang post, sabi ni Dean dyan, diverticulitis daw, colon issues. Meron bang bituka sa dibdib para nalipat lang sa kakapatira mo sa duet? Sabi ni Dean. Tapos may kausap siya, ito mga kababayan, yun yung conversation. Mamamatay na ba? Ang sagot na kausap niya, we still don't know sir. But everyone in the wing started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. So what was it? Sayang, hindi natuluyan. Sabi ni Dean, so according po sa findings, sir, AFib o atrial fibrillation po, arrhythmia due to chronic insomnia. Sabi ni Dean, insomnia, Insomnia mga kapit, sa sobrang puyat po yan. Sinasabi naman po yan ni Auntie Claire Castro na nagtatrabaho ang Pangulo. Ano po ba yung tinatrabaho niya, Auntie? Tanong ko lang, yung paggamit ba ng Coca-Cola? Yung pag-party-party ba? Yung pag-inom ba ng wine na nagkakalaga ng 1,000,000 bawat bote? Ano ba yung sinasabi mo nagtatrabaho, Auntie Claire? Kung totoo nagtatrabaho yan si Marcos Jr., Auntie, unang-una sa lahat, kung nagtatrabaho yan si Bobong Marcos,
mataas sana ang trust rating niya sa taong bayan. Hindi ko sana siya tinatawanan ng mga Pilipino. Hindi katulad ho ngayon. Nakita naman ho natin kung paano bumagsak, pababa ng pababa, para ho siyang spaghetti, pababa nga ng pababa. Di ba? Habang papalapit ang 2028, lalo hong lumulugmok, nakakaawa ho ang ating bayan dahil nga kay Marcos Jr. Di ba? Ano yung tinatrabaho niya, yung pagiging credit grabber niya, yung dyan sa Bucana Bridge. Sinabi niya, major project yan. Katotohanan dyan, pinonduhan ho yan ng China. Noong namumuno, sino? Si Tatay Digong. Di ba? Ganyan ho nakakatawa si Marcos Jr. Ano yung tinatrabaho niya? Yung pagnanakaw ng mga hindi niya naman talaga proyekto. Tanong lang ho yan mga kapatid. Kasi ito si Auntie Claire. Lahat po talaga gagawin ho niya para lang ho himudin yung wet packs ni Marcos Jr. Gagawin at gagawin ho niya kasi nga mga kapatid. Nung hindi pa yan naging USEC si Claire Castro, matindi ho niyang banatan si Marcos Jr. Makaano ho kasi na parang dilawan kung hindi tayo dilawan, piglawan. Ganyan ho siya. Siyempre, pera-pera ho yung usapin dito. Hindi ho yan bibigyan ng maliit na pera at magandang posisyon kung hindi nakakita ng potensyal na fake news peddler si Marcos Jr. Diba? Tawa ako sa insomnia. Sabihin na nila hindi makatulog kasi bangag. Thank you for this. Keep me posted. Sabi ng taga Malacanang, no problem sir, always don't hesitate to reach out. Ngayon, i-discuss natin to bakit etong may mga informants na nagsasabi na nagkaroon nga ng heart problem or arrhythmia. Mga kababayan, tumpak ito at ikukunik din natin itong diverticulitis na sinasabi ni bangag na yun daw ang sakit niya. Kapag nagbabangag ka, pag tumitira ka ng pulburon, mag-aapekto talaga sa puso mo. Kasi syempre, hindi ka natutulog, ang taas ng amats. Then, yung from the word arrhythmia, yung rhythm ng heart mo ay imbis na labdab, you know, the normal breathing pattern, ang magiging pattern niyan, bangag. Imbis na labdab, bangag. Kasi kumakabog-kabog yung dibdib niya ng puso niya nang wala sa ayos. Kumbaga yung pattern ng pagtibok ng ating puso sa normal na tao like you, ang sa kanya, kumakalabog, parang naggigera na sa loob ng puso niya dahil unang-una hindi siya natutulog. Dahil ang taas ng amats niya dahil binubuli siya, tinutubig siya, sabi ni Marzel. Ano sabi mo, wag kami ma-excite? No, excited kami. Dahil kayo ay patuloy na nagpapahirap sa mga tao. And it's good na may mga katulad ng mga lawyers na nag-file ng impeachment pero hindi nga nila tinanggap. Sila Topacio, Respicio, si Cathy Binag, my friend, at mga kasama nilang lawyer, si Manong Chavez Singson, kasama nila, si Mike Defensor. Dahil sa sobrang corrupt, sobrang kawatan ng mga ito, ayaw nila tanggapin yung impeachment complaint ng grupo nila, Mike Defensor. Then yung kanilang deputy or executive director doon sa Office of the Secretary. Ayan mga kapita, ayaw ko kasi tanggapin yung impeachment complaint nila kung may defensor. Alam niyo ho bakit? Sila Atty. Harold Respicio. Kasi sila ho talaga yung may totoong malaking ebidensya na kamaleta ko yan. Pero itong kay Jet Nisay, kasama itong abugaga nitong si FL Lisa, mga kapita, tinanggap po nila yung impeachment complaint kasi alam ho nila mahina lang ho yun. Kumbaga, pinapatapos lang po nila yung 1-year bar rule. Ibig sabihin mga kapatid, pag natapos nga naman itong impeachment complaint ni Jet Nisay, itong abugaga, itong si abugago ni Lisa Marcos, another 1 year na naman po natin, maghihintay po tayo ng another 1 year para i-impeach na naman si Marcos Jr. Yung sa kanila tinanggap. Pero itong kung kay Atty. Harold Respicio, kung may defensor, kay Manong Chavez, hindi ko tinanggap. Bakit ito? Pinoprotektahan po ng SecGen. Piniprotektahan po nila si Marcos Jr. Alam po talaga natin na itong ginawa nitong si Jet Nisay, mga kapatid, yung congressman Jet Nisay, sarsuela lamang. Diba? Sarsuela lamang ko yan. Kasi noong nag-file po sila ng impeachment complaint laban kay Marcos Jr., nagsalita agad itong si Charis ng House of the Representatives na hindi nga araw po mapipigilan yung impeachment laban sa kanyang tatay na bangag. Pero pagdating dito kay kung may defensor, Atty. Harold Respicio, kay Manong Chavez, nananahimik po sila. Wala ko silang masabi. Bigla ko sila nanahimik. Yan po yung kaduda-duda. Kaya makikita ko talaga natin na walang sarsuela. Tinitimpla lang ho yung impeachment kay Marcos Jr.
isipin mo, may pinakamalakas na ebidensya. Itong sila Manong Tiago. Pero tinanggap yung mahina. Yung kay Jet ni Sai. Yan lamang ho. Yan lang yung tinanggap. Pero yung sa malakas na ebidensya, marami ho as in sobrang dami ho nilang ebidensya laban kay Marcos Jr. Wala. Nanahimik ho sila yan. Pinoprotektahan ng SecGen. Wala ho tayong expect sa mga hinayupak na yun. Kaya kung hindi na naman humatanggap yun, maghihintay na naman ho tayo ng another 1 year. February na naman ho. Next year, 2027, bago na naman ma-impeach si Marcos Jr. Di ba? General ay naabisuhan na huwag tanggapin itong impeachment complaint kasi sabi nga ng grupo nila Mike Defensor, ito yung pinaka-substantial or impeachment complaint ng taong bayan at mag-agree ako doon. Kaya nakaprograma yan na kinausap na yan na walang tatanggap na impeachment complaint kasi nga alam nila na mayroong grounds talaga itong complaint na final ng grupo ng yung third impeachment complaint. So ngayon, ang sinasabi ngayon ng bangag na administration, kaliwat kanan, ang kanilang media, ang kanilang mga optics. 'Di ba? Itong si Asidre, itong si Chacadal, na si Clarissa Castrong Palingkera. Wala daw impeachable offense si Bangag. So balikan uli natin. High crimes, kidnapping, si Marcos Jr. at si Lisa Tanas Marcos ay nangidnap ng 2 bata, anak ni Sheena, the distressed mother, isa sa mga high crimes. Nandyan sa item ng AFP, sinabi yan ni Vice President Sara Duterte nung nandoon ako sa Hague. Yang pangingidnap ni Marcos Jr. at mga kasabwat nila, yan ay impeachable offense. Ang pagprotekta ni Bangag Jr. sa pagmamanufacture ng mga pulburon, yaan ang dami niyang impeachable offense. Babalikan uli natin ang pagnanakaw niya sa Kabanang Bayan, ang revelasyon ni Zaldico, and it's good dahil narinig natin sa grupo ng nila Mike Defensor, Attorney Topacio, sa interview na panood ko actually ni Attorney Respicio, na pag na-push itong impeachment, which is I doubt it dahil harangan nila yan, at least ginawa nila yung kanilang part, bilang Pilipino, itong Zaldico ay possible na magtestigo. And also, andyan si Cathy Binag na naka-witness na nag-aadikto si Marcos Jr. Anong walang impeachable offense? Di ba naalala niyo yung mga video yung mga pinlay kong video before, mga audio, yung kidnapping na ginawa ni Liza Tanas. Balikan natin yung extraction ni Liza. Naalala nyo itong audio ni Lisa Marcos na inuutusan ni Lisa Satanas, na inuutusan niya ang asawa o pinakikiusapan niya bago pa sila maupo sa presidency. Inuutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Maria Lourdes Barcelon. Okay, na i-facilitate ang mga dokumentong kapeke-pekean para mangidnap sila ng minor de edad. Eto, offense. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay. So narinig nyo na yan, may video pa nga yan, di ba? Sa mabigat na ginawa ng alpoterang si Lisa Tanas. At ginawa nila yan, ang pangingidnap sa panahon ni Marcos Jr. Kidnapping. Ano pa? Ang pag-appoint kay Paul Soriano na asawa ni Tony Gonzaga
na isang American citizen. Noong inappoint niya dyan sa presidential advisor niya si Paul Soriano, hanggang ngayon, ang hawak na pasaporte niyan ay blue passport or US passport. Yung pagtalaga niyang special envoy to China na ayaw pag-usapan ng media, ayaw halongkatin ng media, etong si Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. inappoint yan ni Marcos Jr. Yan ang mga pinasabog ko sa inyo. 2023 na walang black and white. Meaning, nagpa-function ang taong yan bilang special envoy to China, bayad ng taong bayan, ginagamit ang pera ng taong bayan, pero wala sa libro, walang official document. Yan ang panggagago, ang pangbibetray sa taong bayan. Smuggling. Yan ang unang ginawa ni Bangag Jr. Smuggling, rice, sugar. Pag nanakaw, lahat, halos alam nyo na yung paulit-ulit na lang. Ang flood control budget insertion, yung multi-billion, mga kababayan na sinasabi ni Saldico na dineliver kay Bangag Jr. at kay Martin Romualdez din para kay Bangag Jr. Kulang yan. And now, sabihin nila walang impeachable offense? Kaya nga, ayan mga kapatid, ganyan ho kabait Jumpers family. Nakita naman ho natin, noon pa lamang 2023 nilantad na ni Maharlika, yan ng ano kung ginawa na, kidnapping ng First Lady mga kapatid. Sa pamumuno nino ng bangag na presidente. Palala yung administrasyon ngayon. Tapos hindi pa kayo matatakot na sila pa rin yung nakaluklo. Diba? Tapos ito pa si Tamba, nanakaw. Si Saldi, nilantad niya na rin na nag-deliver siya ng billion kay Marcos Jr. Kulang pa po ba yun mga kapatid? Kulang pa po ba yun? Kaya itong si Auntie Claire mga kapatid, darating yung araw na to na oras na alam niyo na ho, gamit na siya ng administrasyon ni Marcos Jr. Bibikawan din ho yan. Kasi alam ni Marcos Jr. darating yung araw, babalik na rin na naman siya ni Claire Castro. Nakikita na po natin yung future nila dyan sa Malacanang. Pero at least, susunod naman ho natin itong ang sapat nga ba talaga ang ebidensya ng ICC. Kaya Tatay Digong o hindi. ICC, nanawagan sila na, kayo dyan sa Pilipinas, baka naman, okay, mayroong testimonya laban kay Pangulong Duterte na talagang siya ay nag-utos na gurgurin, ganyan-ganyan. Di ba? Gusto kasi nilang hanapin ng ICC yung chain of command na tinatawag na inutos ni Duterte na gurgurin. Kasi kahit sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Remember, si Pangulong Duterte nung nasa Senado, na sinabi niya na ang dami kong ma'am, ang dami kong ginurgur. Ay, tignan mo, hana. Di ba, ganon si Pangulong Duterte, nagsasalta ng mga joke. Mga joke-joke. Ang dami ko naman ng ganon siya. Hindi kasi pwedeng gamitin yun okay, ng ICC. Mga kababayan, kaya naghahanap sila ngayon ng taong, sa PNP, ang ICC, na magtestigo laban kay PRRD. So, ito ngayon, ang nilalaban natin, dahil ikukumpara mo, syempre hindi perfect si PRRD, pero hindi siya katulad ni Bangag na halos ubusin nila ang kaba ng bayan at here and there. Ang mga adiktos nagsibalikan na dahil mismo ang presidente ninyo ay adik at ang first lady nyo ay adik. Ayan, tama naman ho yan mga kapatid. Tingnan nyo, noong kapanahonan ni Tatay Digong, natakot si mga kardinal, kumunti o lumiit yung populasyon ng mga gumagat ng kulang. Kasi nga, alam po nila si Tatay Digong, Lapani sila, the executioner ng mga alam nyo na, ng mga gumagamit. Pero ngayon, sa pamumuno naman ni mga, kitang-kita ho natin, na laganap na naman ho ang Coca-Cola. Laganap na naman ho. Si Cathy Binag na inalok siya ni Lisa Tanas at si Bangag ay nag-aadik. Pero walang case laban sa akin, laban kay Cathy Binag, patungkol dyan. Laban kay Pangulong Duterte na nag-aadik si Bangag. Wala. Umami na nga umami na nga yung kapatid niya, di ba? But ganun pa man, mga kababayan, kaya eto ginipit si PRRD dahil nga madaldal ang lolo natin, pinakidnap. Sino nag-expose dyan? Si Maharlika. Kinidnap sa pakikipagsabuatan ni Tambaloslos at may alam din si Zaldico dyan. So ngayon, dahil walang testigo, alam nila, di ba? Alam nila na wala naman talaga sila makuha ang testigo. May makuha sila siguro, script. Kaya nila pinadukot si PRRD. Kasi once na pumunta na sa ICC,
Kahit sabihin pang mga walang testigo, matitenga ang Pangulo doon. Ayaw nga bigyan ng interim release, di ba? Ayaw nila bigyan ng interim release. So ngayon, etong panawagan nila na, dapat may mga may magtitestigo, ganyan-ganyan. Kasi, hindi enough, okay? Yung mga gawa-gawa ng mga kaliwang grupo na mga affidavits ng pamilya, ito, ginurgur yung anak ko, chuchu-chuchu, nakita nyo naman yan, nung unang pag-present nila ng mga testigo na kesyo namatayan daw ng pamilya, ay ng mga anak, pero hindi naman namatay sa tukwang, yung iba namatay sa sakit, idinagdag lang doon, okay? Idinagdag lang doon sa kanilang mga documentation na kesyo ito daw ay namatay sa war on D, di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi kasi enough yun. Kaya ang ginagawa nila ngayon, dapat mapatunayan dyan sa, ang tawag dito, ng prosecution, na talagang si Pangulong Duterte may ebidensya na inutos niya, gurgurin nyo lahat yan, pati mga inosente. Para maano nila, mapasok doon sa crime against humanity. 'Di ba? Dahil yun yung yun yung structure, okay? Ng ICC na kailangan mapatunayan na talagang nag-utos ang isang presidente na gurgurin itong lahat ng mga ito. So walang testigo, 'di ba? Walang testigo kasi wala namang nag-utos. Hindi naman nag-utos si Pangulong Duterte na gurgurin nyo ang mga inosente. Ang sinabi ni PRD, kung natatandaan niyo yung mga speech niya, linisin, okay, mag-rehab ng mga batang nalulung sa droga, ang mga lalaban, idepensa niyo yung sarili ninyo. So kung magurgur nyo sila, okay, di patay sila. Pero again, hindi natin sinasabi na naging perfect yon. Dahil may mga pulis talaga naman na nag-take advantage. Kasi nga, it's not perfect. But at least, yung ginawa ni PRRD na protektahan ang inyong mga anak during that time, na marami namang testimonials. Nagbago ako, ganyan-ganyan, natakot ako nung si Digong ang presidente, yung anak ko. Nakikita nyo yan sa social media. Di ba? So, ang eksena ngayon, mga kababayan, ito yun. Ito yung dugdong-dugdong na to, impeachment ni Inday, flood control. Ang sabi ko nga, bottom line, Duterte pa rin ang babagsakan yan. Kasi gusto talaga nilang burahin sa mapa ang mga Duterte, sa mapa ng politika. Kasi mga kababayan, ang pinakamalungkot dito, kahit wala pang mga testigo ng mga pulis na makuha nila, na bayaran nila, ang purpose talaga ng bangag, okay? Ni Trillanes, ang na yan, na nakikipagsabuatan ay matenga si PRRD sa loob ng ICC. Yan ang purpose niyan. Alam nila, okay? Alam nila na hindi pinag-utos ni PRRD na i-wipe out o gurgurin lahat ng mga taong inosente na trip-trip lang. So yun ang ginawang pagtatraidor kay PRRD. Ipakidnap kasi alam nilang napakalakas ni PRRD even now. Di mo nga, nanalo, di ba? Sa Davao, di ba? Kasi kailangan matanggal si Duterte. Kaso powerful pa rin. Ang mga Duterte, when I say powerful, popular pa rin si Inday Sara. Hindi umubra ang paggitnap kay PRRD. Siguro sa loob ng mga hindi umubra. Si Sara namamayagpag pa rin. Si Bangag, bagsak ang rating, pati cabinet secretaries. O sige, plan B nila, di ba? I-disqualify si Inday Sara o gurgurin. At sinabi naman ni Inday Sara yan, di ba? Pilayin lahat ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, pilayin lalo na si Inday Sara. Kumbaga, kahit even though walang makuha sila ngayon, testigo, talo pa rin ang PRRD. Bakit? Hindi naman siya palalabasin eh. Dahil, ano ang sinasabi nila? Anong sinasabi dito ng ICC? Kasi si PRRD ay, pwede pa rin makapag-interfere, pwede pa rin tumakas, may kakayahan pa daw na tumakas, pwede pa rin magkaroon ng influensya dahil malakas pa rin daw si PRRD, as a former president. Ngayon, kaya hindi siya patatakasin, hindi siya bibigyan ng temporary or interim release. 'Di ba? Yan yung mga nilalakad ni Inday Sara. Yan din ang pinakalat na fake news ng mga double agents nung nagbidabidahan si Amy na akala ninyo. Sige nga, umamin nga kayo dito sa comment section. Sino sa inyo ang nadenggoy ng Team Alpotera, ng Team Double Agents, na nung pumunta si Amy sa The Hague, sinampal ko siya ng salita kung adik ang kapatid niya, which is totoo naman. Kita mo, Amy? Na
pinaniwala kayo na si Amy ang bringer of hope para maiuwi si Pangulong Duterte. Di ba pinake news kayo? Hindi pa ba kayo nadala? Pinake news din kayo ng Team Alpotera. Okay na nag-away-away na ngayon. Ni Chipmunk, nag-viral, di ba? Yung kanilang video na sigurado. Okay? Yun na yung, I forgot kung ano eksaktong statement. Basta yung pinake news kayo na ma-approve ang interim release ni PRRD. Niloko lang kayo para what? Pagkakitaan, yung views and everything, mga stars and everything. Wala namang problema. That's your money. You give stars, whatever. You give money as long as you want. Hindi kayo pinilit. Pero nakita niyo yung pambubudol sa inyo, lalo na ang mga kababayan ko, mga palangga ko, mga Bisaya. When I say Bisaya, yung mga mga Mindanawan, yung mga, you know who you are. Diba? Diba binudol kayo? Naniwala kayo eh. Kasi akala ninyo, kapag gamit-gamit ang pangalan ng mga Duterte, yun ang problema sa atin. Okay? Sa iba sa atin. Gamit-gamit ang pangalan Duterte, akala nyo para na kay Duterte. Tignan nyo yung ginagawa ngayon. Yan, nag-aaway-away sila dahil sa buto. Imagine mo, mga katsipan ng mga pinag-aawayan, pera at saka buto. Ang isyu ng Alpot, kung hindi pera, buto. Ang isyu ni Maharlika, katotohanan, expose. Nakita ng away-away ang mga Alpot? Ito yung sinasabi natin sa inyo, mag-ingat kayo. Yan mga kapatid, meron naman po yan malaking katotohanan na hindi naman po porke ginagamit yung pangalan ng Tatay Digong Imaka Duterte. Yung iba po kasi nagiging trolls o bayaran ni Tamba at ni Marcos Jr. Pinagmumukha ho nila silang Maka Duterte, pero ang katotohanan hindi ho, ligwak po yung mga utak nila. Kaya mga dito, meron ako naging opinion reaction dito mga sa ating mga tinalakay. Itong si Marcos Jr. 50-50 na, si Auntie Claire Cici Bagin na. Sa comment section na lang po natin pag-usapan. At ang ICC, wala ho talagang sapat na ebidensya. Kaya mga dito na po natin tatapusin ang ating reaction.